It's true.
Jesus paid it all. Lord, to me my own. Sin had left a crimson stain. He washed in white. Sing's not good, I was for young friend. Now all darkness down. The blood of Calvary's Jesus paid all. Lord, to me by own. Sin had left a crimson stain. He washed me white. Jesus paid it all. Jesus paid it all. No one to me by own. Sin had left a crimson stain. He washed me white. Ngayon ang magbuwag sana tayo tumayo. Pwede natin nalagin sa mga upuan natin ang sambo. Yan po mga God from my heart, your word and all is strong. Now to the blood, I'm safe from all alone. Down at the cross, my heart is begging, Lord. The precious blood of Jesus makes it white as snow. And I love you. I love you because He first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree. Once I was lost and laid down deep in sin, was not a slave to passion's fears within. Once was afraid to trust the loving God, but now it came from to Jesus God. I love you. And I love you. I love you. I love you because He first loved me.
Amazing Grace, song number 2 ng Amazing Grace. Praise God.
praise God, 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 praise God. Amen. Ang pangalaga na isa na kayo po. Amazing grace. Simple lang yung kanta na ito minsan ngayon. Pero ni ang isang mga anghel sa langit, hindi kayang i-express yung kanta ng Amazing Grace. Bakit? Tayo lang yung nakaramdam or nakaranas ng magandang gawa, magandang biyaya na ginawa ng ating Panginoon. Minsan pa, Amazing Grace, first stanza, Amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound that saved a wretch like me, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. Maraming tayo sa hapon ito. Gusto namin natin sa lahat, dahil para ng ating sa Kristo. Kami ang Diyos, muli Lord, nakatibon, nakakaisa ang Diyos sa pangmuling, natin nag-uutos ng komunyon. Lord, muli nang ibabalik ang papuri at pasalamat, Panginoon, sa mabuting ng Diyos na papuri ng ginagawa sa amin. Sinagda ng lakas, hininga, Panginoon, nasa ngayon sa play namin, Panginoon, kaya kami narito na nakatayo, nagpupuri sa iyo, Diyos, dahil yan, Lord, sa biyayang binigay mo sa amin, Panginoon. Gaya na aming pinawit, Amazing Grace, how sweet the sound, Lord. Kung saan, Lord, kami ay napunta sa libutan, na hindi namin alam ang aming nilalakaran, Lord. Ngunit, nariyan ka, O Diyos, na muli mo kami kinuha sa libutan, inalis, sineperate, Panginoon, upang, Lord, makabalik kami sa tamang daan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Kanta kami sa praise, Lord. Ni anghel man sa langit ay hindi ma-appreciate yung kanta na ito sapagkat, Lord, kami lang, Panginoon, ang makasalanan. Ang aking hindi at nakungawang kanta na ito sa biyaya, O Diyos, na ginawa mo sa amin, Panginoon. Ang communion na ito, Panginoon, na pagkakaala, Panginoon, sa mabuting ginawa mo sa amin, na kung saan, Lord, hindi mo ang iyong buktong na anak, Panginoon, upang sa ikatutubos ng aming dalangin, ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, sa iyong mga latay, kami nagaling, Panginoon. Kaya, O Diyos, marapati mo, Panginoon, ang bawat isa na mag-partake ng communion nito. Kung gano'n, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Pagpatawarin, Panginoon, Diyos, ang mga kasalanan, Panginoon, na aming nagawa sa inyong harapan. Ganun din ang Diyos, sa mga gagamitin mo, magiging tuloy yung pagpapala, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang mahulang, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, nagtiwala ang bagay na ito. Sa mga sa pangalan na amin, Panginoon namin, Diyos. Amen. Amen. At ngayon ako, mga upo ko sa masalang baksa. Amen. Talagang po man, kaya papatuloy. At ngayon, pagganap na pinag-uutos sa Panginoon, pag-communion. No? At I hope na wala namang mga dalang mga sakit sa puso, sa kapatid. No? Kasi
Magandang malinis na yung ating mga puso, walang galit sa ating mga kapwa, para yung communion, maging karapat dapat tayo sa pag-partake na communion. No? At bago tayong patuloy, mahal muna tayo masayang awitin sa ating in the spirit, by and by. Song number 53 na ating mga songbook. There's a land, let's be there. Amen. There's a land that is free and they let by faith we can see the heart. And I believe we can see the heart. For the Father we go to be here as I will be there. In the sweet by and by, we shall be on that beautiful shore. In the sweet by and by, in the sweet by and by, we shall on that beautiful shore, we shall sing on the beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. The Lord is song of the blessed, song of the blessed, and our spirits shall sorrow no more, and our spirits the soul of the more satisfied for the blessing of Christ. For the blessing of grace, in the sweet by and by, we shall be on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall be on the beautiful shore. That's to our gospel, not our best. On now, people without their love, we will offer our future faith. Over our feet of praise, for the Lord is nothing love. Let the blessings of Hallelujah. See them Hallelujah. You can be one time. In the sweet by and by, we shall be like the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall be on that beautiful shore. Amen. Jesus is by and by, we shall be on that beautiful shore. Amen. Yan, pagkakita ng communion at pagdating doon sa beautiful shore kung saan lahat po tayo nagkakaisa. So, pagkakita din ng communion. So, yan, tayo hindi lang napakasaya bago tayo dumamo sa pinaka-sentro ng ating buhay. Tayo may daramang spirit ng ating salita ng ating Panginoon. Ngayon lang kumuli about sana tayo tumayo. Kapag inawin natin sabi ng Diyos at sa Diyos. At siya ay Diyos, sa Diyos. At siya ay Diyos.
Bago tayo maupo ay babasa tayo ng salita ng ating Diyos sa amin ito. Gaya ng nakagalian, okay, diyan sa inyong mga tangang na Biblia, sa unang mga taga-Korinto, chapter 11. Tingin natin ito nga, next ko sabay-sabay natin basahin ang salita ng ating Diyos. Unang taga-Korinto, chapter 11, verses 23 hanggang sa matapos natin ito, basahin natin, sundan nyo lamang po sa pagkasa. Sabi na sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon na ibibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus na naging siya'y pagkamulo ay lumang ng pinatay at nang siya'y makapagkasalamat ay kanyang pinagpupul at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpupul dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman nilawakan ng Saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking ito. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisimong sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin niyo ang tinapay nito at lumanin ng saro ay inihahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya tas din naman kumain ng tinapay o inom sa saro ng Panginoon na di nararapa ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sabi ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi nakikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyong mahihina at mga masasakitin at hindi lamang ang natutulog. Dapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hatulan, dapat kung tayo hinahatulan ay pinarusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kung kayo magsasalo sa pagkain, ay magsintayan kayo. Yan ang salita ng ating Diyos. Pagkalaman natin ng ating ang salita niya natin sa ating natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon, ito ay araw o oras ng ating pangungumunin sa Diyos. Marami ang mahabang panahon na lumilipas. Hindi naman natin na sa gusto ko kaya ng bagay nito. Bagamat ngayon tayo ng mga sitwasyon, okay, pero sinisigam natin na makaganap kayo kahit paano. No? So, tutubihin na lang ang sakripisyo para sa bagay nito. Hindi lang naman ang panig namin na masasacrifice. Kaya din, kailangan sacrifice din tayo. No? Para tayo may mga sakripisyo, alang-alang sa gawain ng Panginoon. May mga trabaho na dapat kasigasuhin, mga labahin, mga gawain bahay, assignments, o mga trabaho na yan. Pero ano pa man ang mga bagay na dapat na natin sa aming ginagawa ng mga oras na ito ay isinakripisyo natin. Tama? Para sa bagay na ito. Dahil alam natin na sumasampalataya tayo na mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa alam ng mga bagay. No? Lagi natin inuuna ang Panginoon. Unahin niyo lagi ang Diyos. Yan naman ang sabi ng Panginoon. Unahin mo ako, idadagdag ko sa kailangan. So, yan lagi ang main goal ng ating pagbalik sa church. Lagi natin inuuna ang Diyos. Tama? Kasi pag pinahuli natin ang Panginoon, tanda natin, wala tayong mga plano tayo sa buhay na maaari hindi tayo samahan ng Panginoon kapag pinapahuli natin siya. So, kailangan laging muna ang Diyos sa mga pangarap sa buhay, mga pinaplano, trabaho, ano man yan, magkaroon man ng kagipitan, tandaan lagi na laging una ang Panginoon. Yan ang ating narito dito. So, gaganap tayo ng komunyon at ito ay bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, as often as you do this in remembrance of me. Okay? Yun ang pinaka-main goal. Kaya natin ginagawa ito, inaalaala natin ang Panginoon na namatay para sa atin. Yan ang ating pinarito sa hapon ito. Bakit hapon natin ginaganap ang komunyon? Hapon. Okay? So ginaganak natin yan, hindi umaga, hindi tanghali, hindi
madaling araw, kung ano yung nakasaad sa Bible, yun yung sinusunod natin. No, papatak yan ng hapunan. Kaya nauuna lang yung pangangaral, pagpatak ng alas 3:30, hapon na. Okay? So, may mga iba na maaga naghahapunan talaga yan. No? The Last Supper kasi. No? Iba yung supper kasi. Pag sinabi yung supper, hindi yung suffering. So, hindi yun. Yung sup. Iba yung sup sa dinner. Naintindihan ba natin? Iba yan. Magkaiba yan. Yung dinner, may tinatawag tayong dinner. May tinatawag tayong supper. Okay? Iba yung usap. Now, inuunawa natin yan. Kasi marami ang tao na gumaganap ng komunyon. They are trying to do the will of God without being into the will of God. Trying to do that service without being the will of God. So, inaalam natin yan. So, hindi lang tayo basta makaganap dahil gustuhan natin. Hindi lang basta sinetat natin ang bagay nito dahil may mga bagay na dapat tayong sundin. Kundi naiintindihan natin bakit natin ginagawa yan. At hindi lahat kaya mag-perfect ng komunyon. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Okay. Hindi po lahat. Dahil ang komunyon ay ito lamang yung mga tao na nasasakop doon sa tao na tumanggap sa Panginoon ng buong puso niya. Yung mga nag-undergo ng baptism, mga nakapag-baptismo, they are the ones na nangangailangan ng komunyon. Kasi sabi ni Brother Branham, tatlo yan, 3 physical divine ordinances. Okay? Ano yung una? Baptism. Pangalawa, komunyon. At pangatlo, feet washing. So tatlo yan na kailangan ganapin ng Kristiyano sa kanyang buhay. So, inuna natin ang baptism. No? Nakapanood yan sa 3 physical divine ordinances ng prophet. Ngayon talaga ang kailangan natin. So, lahat tayo mga nabautismo na. Tama ang bautismo sa atin. Binautismo tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo. Okay? Hindi binautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? May mga gumagamit yan. Pero tayo, binautismo tayo sa isang pangalan, sa tunay na bautismo. At tapos na tayo doon, so kinakailangan dalawa na lang ang ginaganap natin. Yan nga yung komunyon. Yung iba kasi ang komunyon, no? Iba ang feet washing. Pero sinasabay natin yan kasi mababasa natin yan mamaya pag nag-pick-up tayo ng komunyon na yung komunyon na ito is binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. No? Kaya kinakailangan sinasabay natin yung feet washing kasi inutos din ang Panginoon. Gawin naman ninyo ito. No? Bilang pinakahalimbawa sa inyo. No? Kasi sinabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ako nararapat na hugasan mo. Ako ang maghuhugas dapat sa iyo, sabi ni Pedro. Sabi ng Panginoon, Pedro, hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko yun. Sabi niya, kung naiintindihan mo lang sana, kasi hindi na dapat hugasan ang malilinis na, maliban ng paa, sabi ng Panginoon. O nung naiintindihan ni Pedro na pinaliwanag ng Panginoon kung gaano kahalaga ang feet washing, sabi ni Pedro, hindi lang ang aking paa, Panginoon, maging ang aking ulo, hugasan na. Sumobra siya sa kapahayagan. Kaya iniintindi natin yan. Kaya yan, ang komunyon, okay? Kaya tatlo yan, sabi ni Branham, that was the 3 physical divine ordinances. Una, komunyon. Pangalawa, baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, komunyon. At yung pinakauli na inuutos ng Panginoon sa atin, sa ating prophet, is the feet washing. Okay? So, tatlo yan na kailangan natin galapin bilang isang mga Kristiyano. Now, ginaganap natin yan, may pag-alaala sa Panginoon. Inaalaala natin ng Diyos na namatay para sa atin. Tama? Inaalaala natin yan. Now, makapasa natin yan sa mensahe ng prophet, may bagay na binabakit sa dito na may mga tao na hindi sa pag-alaala nila ginaganap ang komunyon. Now, pansinin nyo ang alak na ating ginagamit, iisang baso lamang tayo. Hindi tayo katulad o hindi tayo tulad ng iba na gaya ng iba na kanya-kanya ng baso. Okay? See? Kasi isang katawan tayo ni Kristo.
At yun din ang sinabi ni Pablo. Okay? Na kung sakaling gagawin niyo yan, di ba nagkanya-kanyahan ang mga tao nito, sa mga taga-Korinto? Nagkakanya-kanyahan sila ng komunyon. May dala yung mayaman na mga dala nila kasi mayaman sila, may pera sila eh. Malalaking tinapay ang dala nila. So may mga miyembro si Apostol Pablo na mahihirap. Ang dala lamang ay kakaparindot na tinapay. Kaya yung mayaman na may mga kaya sa buhay, may dala na alak. Masasarap na alak ang dala. Kanya-kanyahan sila. Kanya-kanya sila ng baso. So, nireview ni Apostol Pablo ang bagay na yun. Naintindihan di ba? Ayaw ni Apostol Pablo na may kanya-kanya tayong kaisipan. Ang gusto ni Pablo, one Lord, one baptism, one faith. Iisa lang tayo. Kaya pansinin natin kung iniintindi natin ang salita ng Panginoon, papasok tayo doon sa pagkaunawa. Kapag hindi natin inintindihan ang Panginoon, kahit na anong basa mo ng Biblia, kapag hindi mo inintindi kung anong gusto ipaintindi sa atin ng Diyos, papasok ka lang doon sa paggawa sa Panginoon na hindi niya kalooban. Papasok lang tayo doon. Mahihirapan tayo dyan. So kaya inintindi natin yan, iisa ang paso natin. It is because we know that we are into one body. Iisang katawan tayo. No? Iba-iba nga lang tayo ng katungkulan sa isang katawan, pero yet, we are into the same body. And that's the body of Jesus Christ. See? Katawan ni Kristo yan. At yung alak na ito, kaya ipasinin ninyo, ang alak na ito ay nagre-represent o nagkakasuntulan o inutulan. Bagamat hindi karapat-dapat, pero the best of our knowledge, no? Itong alak na ito ay nagsisimbolo ng dugo ni Kristo na dumanap doon sa cross ng Kalbaryo. See? Hindi man siya karapat-dapat na ipareha, pero sumisimbolo ito. Bakit? Simula nung dumanak ang dugo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, kasama niya tayong nabuhay. Nung siya'y panagutan ng hininga, hindi siya bumangon na siya lang mag-isa. Kasama tayong bumangon kasama niya. See? Binibigyan tayo nito ng yung ating yung pagkabuhay. Binubuhay ang alak kasi kapag ininom mo yan, mayroong natawag din yung prophet na stimulation. Binubuhay niya yung laman, yung katawan mo. No? Nabubuhay, umiinit yung katawan mo, nag-i-stimulate. Ganon din si Kristo nung tanggapin natin, umiinit tayo sa pananampalataya. And that was a symbolic of wine. No? Pero ayaw niya na inom ka ng matapang na alak. Okay? Meron dito na dati bata, na nagkumunyo, nakapag-partake siya, after all that, na makapag-communion siya, ang labas, ang dating sa kanya ay masama tayo, at tayo pa nagturo sa kanya no. So kaya kung hindi mo iniintindihan, papasok ka sa ganun mga pangarapiran. Kaya, listen very carefully. Kayo na mga person na magkukumunyon, intindihin ito sapagkat ito yung namin tinuturo sa inyo para kayo mag-inom. See? Itinuturo namin ito sa inyo para ganapin sapagkat napakahalaga nito sa isang buhay natin bilang Kristiyano. Okay? Now, wine. Bakit wine? Simbolo ng dugo ni Kristo. Nagsisimbolo ng dugo ito ni Kristo na dumanak doon sa cross ng Kalbaryo. Na dahil sa dugo na yun, nakanalinis tayo sa ating mga kasalanan. Nag-stimulate yung ating faith. And that is the same sa wine na ito. Pansinin natin ang tinapay, ito ay hindi yung kinaugalian ninyo na ostya. Ang tinapay na ito na niluto natin ay tinapay na ginawa ng kamay. Napansin nyo? Although maaaring bilog siya ngayon, hugis bilog siya ngayon, pero pag pinagpira-piraso na ito, wala na yung hugis na bilog. Naiintindihan natin? So kasi ang tinapay, dapat, nung tayo pumasok sa pagkaintindi,
Ang tinapay na gagamitin natin, hindi yung biskuit, hindi yung bilog, hindi yung tinapay na mayroong lebadura. Kundi ang ginagamit natin yung tinapay na walang halong lebadura. Ayan nilang yung batang yan kasi ganyan talaga mga bata. Mag-focus kayo dito, huwag kayo tingin natin dito sa likod dahil ang bata, ganyan lang talaga yan. Ha? Alam, isa lang ito ang magkakagagal yan. Mas lalo nga yung problema yan. Mahihayin yung bata na yan. Normal sa bata ang ganyan. No? Just stay focused on the word of God. So, tinapay yan na ginawa yan. Pag pinagpupag-pupag mo yan, hindi nyo nabubugis dito. Wala yung halong libadura. Pansinin ninyo kung paano siya niluto, paano siya ginawa kanina, kung ano ang kapal niya, kung paano ang hugis niya, yung pa rin ang hugis niya, hindi nagbabago. Pero kung may libadura yan, magbabago yan, naalsa. Tama ba? Lolobo yan. So kasi ito naman, ang tinapay na ito nagsisimbolo sa katawan ni Kristo. Na yung katawan ni Kristo, walang halong libadura. Ano ba ang libadura? Ano ba ang kahulugan niya sa pananampalataya natin? Walang halong kahipog-tuman. Nagkakaintindihan ba tayo? Yung katawan na sinacrifice doon sa cross of Calvary is pure, perfect. Perfect na lang yun na inialay ng Diyos, bugtong na anak niya. So wala ka doon masusumpungan na lebadura. Kaya nung ginawa natin ang tinapay na yan, sinikap natin na wala yung halong pampalsa. Kahipog-tutuhan sa ating prophet. Kasi ang katawan ni Kristo ay purong katawan na hindi nagkasala. Ang gawa man natin hindi yan perfecto, pero sinisikap natin, sagana natin na may simbolo yan sa katawan ni Kristo na pinagputol-putol niyan. Okay? So yan ang mga bagay na yan. Now, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng prophet regarding sa matter, sa bagay na yan. Kaya yan, yan yung communion natin ngayon. Now, sa message na communion, 1957, April 18 na ito pinangalan. Paragraph 24. Now, sabi ng prophet, the communion is not error. Hindi mali ang communion. Dumidepende lang sa tao na gagawa ng communion. Nagkakaintindihan tayo? Pero nung itagubili ng Diyos na mag-communion tayo, hindi yun mali. Tama yun kasi utos yun ng Panginoon. So sabi ng prophet, the communion is not error. It's not given for the purpose that many people think it is. Hindi ito kagaya ng iniisip ng maraming tao kaya ito binigay. Ano ba yun? It's taught by a certain denomination of church that communion is called the last rites. Ano yun? Ang huling tagubilin. The last rites that it pertains to salvation. Na ito to, communion nito, kagaya ng iba, na iniisip ng iba, may kinalalaman daw ito sa ating kaligtasan. Kayo ba naniniwala na ang communion yung kinalalaman sa ating kaligtasan? Naniniwala ba kayo? Let's consult the prophet. Yan na. It's taught by certain denomination of church that communion is called the last rites. That it pertains to salvation. Sabi ng prophet, communion does not give you salvation. Hindi ka nito bibigyan ng kaligtasan. Kasi kung maililigtas ka ng communion, kapatid, si Judas, niligtas sana ng Panginoon. Remember, si Judas nakapag-partake ng communion. Naalala niyo? Nakapag-partake si Judas. Kaya sabi ng prophet, communion does not give you salvation. Dahil nung si Judas nung mag-partake ng communion that day, ang sabi ng Panginoon, ito na, ngayon na ang araw. Ito na ang kaganapan. Na yung tao magkakaroon sa akin ay biglang lilitaw. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, sino Panginoon?
Sabi ni Kristo, ang sino mang unang magsawsaw ng tinapay na kasama ko o kasabay ko, siya yung magkakanulo sa akin. Nakapag-komunyon si Judas. Nakapag-partake din siya ng komunyon, pero hindi ibig sabihin na nakapag-komunyon si Judas, ligtas si Judas. At hindi ibig sabihin na lagi tayo nagko-komunyon, ligtas tayo. Nagkakaintindihan mo tayo mga kapatid? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Amen. So walang kinalaman ito sa ating kaligtasan. Bakit kailangan na natin ginatin yan? So tingnan natin, let us consult the prophet. Communion does not give you salvation. Whether you take it in your death or what, kahit bagay yan, dalhin mo pa sa iyong kamatayan o kung anumang bagay yan, it does not have nothing to do with your salvation. Wala yung kinalaman kung bakit tayo naligtas. Naiintindihan niyo mga kapatid? Para sa mga komunyon, sabi ng prophet, it is a commemoration. Anong ibig sabihin ng commemoration? Ito'y isang paggunita. Pag-alaala mo na may Diyos na namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat na sumasampalataya sa Diyos. Amen. See? Ginugunita mo yung araw na yan. Na bilang isang Kristiyano, kapatid, mahalaga para sa iyo, mahalaga para sa akin, mahalaga para sa bawat isa sa atin na sumasampalataya kay Kristo, na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao, namatay ng dahil sa akin, dahil sa inyo, dahil sa ating lahat na makasalanan, matubos lang tayo sa kasalanan. Inaalala natin yun, ginugunita natin yung pagkamatay ni Kristo. See? Kaya sabi ni Apostol Pablo, do this, sabi ng Panginoon, in remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala nyo sa akin. It is a commemoration, kapatid. Kaya sabi ng prophet, wala siyang kinalaman o kinalalaman sa ating kaligtasan. Naintindihan niyo ba? Now, yung tao na napako doon sa krus, nakasama ni Kristo, si Gemas. Ha? Yung tao yun na magnanakaw, tulisan, kriminal. Yun lang naman nung araw, yun lang naman ang pinapako sa krus eh. Yung may mga record na kriminal, mga magnanakaw, yun lang ang hinahatulan ng kamatayan. Kaya hindi karapat dapat na iba-ibay doon ang Panginoon natin eh. Kasi hindi siya nagkasala. Hindi na nakapagkayas nung si Pilato, nung tanungin ni Pilato ang mga tao, anong gusto ninyong gawin dito sa inyong Panginoon? Sa hari ng mga hari, hudit ng mga Hudyo. Sabi ng Panginoon, di namin hari yan, sabi ng mga tao. Hindi maintindihan ni Pilato kung anong gusto gawin, pero sabi ni Pilato, wala akong masok ng kasalanan. Pero tama, matuwid ang ginagawa ng tao ito nakakarating sa akin. Kung ano yung mga pinagagawa niya, wala akong nakita kasama doon. Na sabi ni Pilato, para maganda kayo na humatol. Kaya nauso yung hugas kamay. Kaya nyo? Ayaw kasing ma-compromise ni Pilato yung paniniwala niya na wala naman itong ginawang masama at hahatulan niya. Ngayon nyo? So, nagugas kamay si Pilato. Bakit ang karapat-dapat niya? Kasi alam ni Pilato na ang karapat-dapat iba-ibay doon sa krus yung mga taong karapat-dapat doon. Mga taong kriminal. Mga taong may nilabag na batas sa kanilang araw na yun. Hihiyain ka doon. Pero yung Panginoon natin, tinanggap ang lahat ng kahihiyan. Inubaran, inutsa, ininsulto. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin at para sa iyo. See? Tinanggap niya ang lahat ng pangungutsa. Tinanggap niya ang lahat ng panginsulto. Hinubaran siya doon. Kaya yung nakapakaw doon sa chapel ng ibang mga simbahan, hindi yun si Kristo. Kasi nakalampin yun eh.
Nakita niyo yung totoong Diyos na tao, hubot-hubad. Ganon siya hiniya ng mga tao. Ganon siya pinagtawanan. Biruin mo yung Diyos na lumikha sa iyo, hiniya mo doon sa krus. Minsan, ganyan tayo mga dito, di ba? Sa pagkakatigas ng ating mga ulo, minsan sumusobra na tayo. Minsan napapahiya na natin ng Panginoon, hindi pa natin namalayan. Pero mag-iingat tayo mga kapatid kasi may kasalanan na pinapatawad, may kasalanan na hindi napapatawad. Yeah? Sabi ng Panginoon, kung magkasala ka sa tao, patatawad ko sa iyo. Pero kung magkasala ka laban sa Espiritu, walang kapatawaran, sabi ng Diyos. Kinukutsa siya, kaya tayo, kinukutsa siya, kaya ng patawad, tao eh. Pero pag sinalin mo ang Espiritu Santo, sabi ng Panginoon, walang kapatawaran ng bagay niya. Yeah? Kaya sabi nun, yung isang tulisan doon, sabi niya, Panginoon, kapag ka nandun ka na sa iyong mahari, talihan mo. Hindi siya nag-take up ng komunyon. Hindi kagaya ni Judas, nag-komunyon, pero hindi ligtas. Pero yung tao ito, nakasama niya natako sa krus, sabi ni Kristo, ngayon pa lang, ipagsasama na kita sa kaharian ko. Kaya ngayon pa lang. Kaya sabi ni Prophet, hindi, walang kinalalaman ng kaligtasan mo dito. Pero, hindi ko mo walang kinalalaman, ay hindi na mahalaga. Mahalaga pa rin ito bilang buhay isang Kristiyano. Dahil ito'y pag-alaala natin sa kamatayan ng ating Panginoon. It is a commemoration, sabi ni Prophet. Jesus said in the Gospel, do this in remembrance of me. Yan. Pinapagawa sa akin ito para alalahanin natin siya. Gusto pala ng Diyos na palagi natin siyang inaalala. Gusto pala ng Panginoon na palagi mo siyang naaalala. Pero ang tao, malungkot bang sabihin, nakakalimot ang tao. Nakita nyo ang pagkakaiba ng nature ng Diyos at ng tao? Kaya nga nakubuti nila, hindi tayo ginawa Diyos ng Diyos. Dahil kung ginawa nyo tayong kapareho niya, marami sana patay dyan. Nagkakaintindihan ba tayo? So hindi tayo ginawang katulad ng Panginoon. Ang Diyos mayaman sa biyaya, mayaman sa awa. Tayo mayaman, tayo sa tawa. Intindihan nyo? So kaya, buti na lang at hindi tayo naging Diyos. So sabi ng Prophet, Jesus said in the Gospel, do this in remembrance of me. Not it leaning or pointing to salvation. Walang kinalaman, hindi yan tinuturo sa pagkaligtas ko. But it's in commemoration of a finished work that's been done in you by the Holy Ghost. Yan. Inaalala mo yan kasi yan yung mga natapos na gawa na. Tapos nang gawin ng Panginoon. Kaya may pag-alaala ka ngayon. No, inaalaala mo yan. Dahil yan yung mga gawa ng Diyos na natapos na. Kapag ang Panginoon ang tumapos, kapatid, absolutely, it is finished. Ha? Pero kapag ang tao nagsabing finish, huwag ka maniwala. Kasi hindi totoong tapos na siya. Maaaring yung post of duty ng kanya, tapos na. Pero yung trabaho niya habang siya'y nabubuhay, hindi pa yan tapos. Pero yung Panginoon nung sumigaw, it is finished. Kapatid, hindi lang doon sa panahon niya natapos, kundi hanggang sa isinilang ka at naging tao sa mundong ito, yung salitang it is finished, sakop hanggang sa atin. Kaya nyo, wala doon, hindi niya na kailangan trabahuhin ulit pagpapako sa krus para iligtas kayo mga bagong generation, para iligtas kayo mga millennial. No. Nung sumigaw siya doon sa Mount of Golgotha, kung saan itinayo ang krus at tinatunan ng Panginoon, nung isigaw niya, it is finished, sakop tayo doon. Hindi kayo sa puwera ng Panginoon. That's the true and that's the final statement of God. Huh?
Yan yung kalayaan natin, yung marinig mo na tapos na. Kaya maging ang karamdaman mo, pinagaling ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng mga latay niya sa likod. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi pa man siya inahagupit. Hindi pa man siya pinahihirapan. Sabi doon sa Salmo, pinagaling ka na ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Hindi pa man siya pinabago sa cross. Sabi ni David, iniligtas mo na ako, Panginoon. Kaya gaano yung statement na ni David, ang puso ni David, puso ng Diyos. Sabi ni David. Ha? Kaya gaano man makasalanan si David, o gaano man ang mga pagkukulang niya sa Panginoon, hindi mo na mababago yun. Ang puso ni David, puso ng Diyos. Dahil nag-asawa si David ng libo-libo, hindi nakita ng Diyos kay David yun. Kasi pinagbayaran ni David. Pero yung puso ni David kung paano siya magdesisyon, yung puso ni David kung paano siya maawa doon sa mga kaaway, yung puso ni David kung paano siya magbigay, iisa lang sila ng Diyos. Nakita natin? Iisa lang sila. So, it is the finished work, sabi ng prophet, but it's in a commemoration of a finished work that's been done in you by the Holy Ghost. Hindi ikaw ang gumawa. Hindi tayo ang nagtrabaho, kapatid. Hindi mo trinabaho ang kaligtasan mo, kundi ang Diyos ang nagtrabaho niya sa krus ng Kalbaryo. All you have to do is have faith on Him. Okay? Mananampalataya ka lamang. Now, there is many that take the communion. Okay. There's many that take the communion that is not saved. Kaya wala itong kinalaman sabi ng prophet eh. Kasi marami nagko-communion, hindi naman ligtas. Number 1 na nga dyan, si Judas. Many ate the Paschal lamb and perished in the wilderness. Noong panahon ng Israelita, parehas silang pinakain ng Panginoon. Pare-parehas silang binigyan, nag-provide ang Diyos ng lamb. Paschal lamb, nakakainin nila para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na pare-parehas sila ng pinakain, pare-parehas silang niligtas ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Amen. Inaantok pa kayo? Masarap na puro, pag itong oras. Ha? Inaantok pa kayo? Sabihin na, matapusin na natin. Nagdadaan ulo na natin ito, wala na pasok sa ulo ninyo. Dahil mga nakakapilit na kayo. Ha? Sisikapin ninyo na abutin ito. Kung kayo may pakikipaglaban dyan, ako may pakikipaglaban ako dito. Pare-para sa makikipaglaban. Pare-para sa yung nasa battlefield. Labanan niyo yung antok na yan, ako sa devil na gumagawa niyan. Ako nahihirapan ako. Alam niyo ba na kung hindi lang dahil sa Panginoon, delikado itong mga ginagawa ng mga nangangaral. Mga denominational preacher, hindi sila papayag na mag-ako silang tapilog. 2 oras lang, ayaw na nila. Wala pang isang oras eh. 45 minutes, tulog kayo ng mga pangangaral ng denominational preacher. 30 minutes, that's it. Bultuhan na ang pangangaral. Wala nang kamusta, wala nang pasakali. Ando na agad yung message. Bahala ka kung makakain mo hindi. Kasi may pag-aaral, proven and tested na ng science na cancerous ang ginagawa namin. Alam niyo ba yun? Na nakaka-cancer yung ginagawa ng mga nangangaral. Sabi ng prophet, sabi ni Abraham, ang magsalita ka lang sa likod ng pulpito ng 3 oras, katumbas na ito yung pagtatrabaho mo maghapon ng 8 oras sa construction work. Kaya kung meron kayong pakikipagbaka, tinihipan ng demonyo ng mga mata ninyo, ako din may pakikipagbaka. Ewan naman ninyo akong tulugan.
Ha? Dahil salita ito ng Diyos, bigyan natin ng respeto ang salita ng Panginoon. Inaalaala natin ng Panginoon. Hindi para tulugan natin ng Diyos. Okay? So sabi niya dito, marami ang pinakain ng Panginoon ng isang pagkain that day, pero pare-pareha silang nagdusa doon sa wilderness. And mainly take the communions today that will never see God. Marami. Kaya sikapin ninyo sa umagang ito na makita niyo yung Diyos. Kasi sabi ni Prophet Branham, marami ang nakikipagkomunyon na hindi nila nakita ang Diyos. Maaaring pumasok ka dito kapag hindi mo inintindihan sa salita ng Panginoon. Na sige lang ang pag-take mo ng komunyon, sige lang ang pag-inom mo ng alak, sige lang ang pagkain mo ng tinapay na hindi mo namamalayan na umiinom ka na, sabi ng binasa natin, at kumakain ka na ng hatol para sa iyo. Kaya nga kinikilala mo muna yung sarili mo bago ka magpapartek ng komunyon. Kailangan siya sa atin mo muna, karapat-dapat ka ba? Ako ba ay humingi na ng tawad sa Diyos? Ako ba ay humingi na ng tawad doon sa tao na mayroon akong atraso sa Kanya? Nakipag-areglo na ba ako sa Kanya? Sinisikat mo yan. Kasi bakit sabi ng Apostol Pablo, baka uminom ka kumain ng hapon para sa iyo. Kaya marami, sabi ni Brother na marami ang nagkukomunyon ngayon na hindi nila nakikita ang Diyos. Kaya sikapin niyo na kapag nagkomunyon tayo, ang nakita niyo Diyos sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? But you cannot be a partaker of His salvation and not see Him. Hindi ka pwedeng maging kabahagi ng kanyang kaligtasan na hindi mo siya nakikita. Kaya kung alam mo ligtas ka, dahil yun nakita mo si Kristo. Amen. Hindi na pwedeng ligtas ka na hindi mo siya nakita, no? Malabo. Dahil bakit bago ka bang itatagay sa libutan, kapiling mo na ang Panginoon. Amen. Alam mo na yung bahay mo doon, alam mo na yung tahanan mo doon. But you cannot be a partaker of the salvation and not see Him. Because salvation is a gift from God. Tamo? Biyaya pala yan, regalo lang sa atin ng Diyos. Hindi mo yan trinabaho, niregalo lang sa iyo ng Panginoon. So kung niregaluhan ka, hindi mo tatanggapin, para ka ng isang masamang tao, tama? Kung niregaluhan kita at hindi mo tatanggapin yung niregalo ko sa iyo, abay, mapupunta ako sa iyo. Ang tingin ko na sa iyo, masama ka na. Bakit hindi mo tinanggap? Nag-effort ako. So, ganoon din ang Panginoon. Niregalo na sa atin ang kaligtasan. Kailangan tanggapin mo. Paano mo tatanggapin? Tanggapin mo sa buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, na yung Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo ay namatay dahil sa atin, dahil sa inyo. Okay? And the communion is the commemoration of the great all-sufficient sacrifice that was made for the salvation. It is to let people see that we believe in the death, burial, and resurrection. Yan, para malaman natin at dahil naniniwala at sumasambalataya na yung pagkamatay na yan ni Kristo may kinalalaman sa pagkamatay, paglilibing, at pagkabuhay na maguli. Nakita nyo? Bilang mga Kristiyano, tayo namatay. Tama? Ano pinatay sa atin? Yung lumang pagkatao. Sabi ng Prophet Branham. Pinatay yung dati mong pagkatao. At nung tanggapin mo yung baptism, inilubog yung dati mong pagkatao. Nagkakaintindihan ba tayo? Nilibing yung dati mong pagkatao. Nilinis. Hinugasan. At nung ikaw mula sa pagkakaluklog, pagkakalinis, nung iniahon ka, that was the symbolize of your resurrection. Nakaintindihan tayo? It's to let people see that we believe in the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. It represents a finished work.
Kaya mahalaga na naiintindihan mo yung komunyon. Now dito sa message na what does thou hear? Mahirap ang araw kapag nagmamadali ka, pero kailangan kong gawin ito dahil hinahabol namin yung oras. So, napakadelikado talaga sa mundo. Ano? So, first time ko itong ginawa, na ganito. Kaya, sabi ko sa inyo, pag-train nyo kami. Hindi lang ako, pag-train nyo kami. Nalalabas mamaya. Delikado ang aming pero alam nyo walang delikado pagdating sa Panginoon. Kailangan lang namin na suporta sa panalangin. Suportahan nyo lang po. Okay? So na, nahirap ang nagmamagali sa oras. Lalo na pagka nakikita ko oras na yan, sa tuwing ako nakakasubya, parang sinasabi niya sa akin magmadali ka. Ang oras na parang may buhay eh. Habang umiikot yung maliit na kamay niya sa segundo, parang sinasabi niya, dalihan mo, malapit na. No? So ang hirap. Napag-pray niyo ako dahil hindi ako sanay mangaral ng mamadali. Okay. Sabi niya dito sa message na, what does thou hear? 1959. Ngayon, if we eat and drink unworthily, kapag tayo kumain at uminom ng hindi karapat-dapat, we eat and drink damnation to our own self. Naintindihan nyo? Kung kumain tayo at uminom sa bagay na ito na hindi tayo karapat-dapat, kumakain tayo at umiinom ng damnation, kaparusahan para sa atin. Kaya kailangan ma-discern mo yung Lord's body. You have to discern the Lord's body. Sino ba yung katawan ni Kristo? Okay? We eat and drink damnation to our own self, not discerning the Lord's body. For this cause, many are weakly and sick among you. Dahil dyan, marami ang masasakitin. Marami ang mahihina. And many are dead. See? Every Christian should take the communion. It's your duty. Bawat Kristiyano, kailangan ganapin ang komunyon. Bakit? Ito ang ating trabaho. Nagkakaintindihan tayo? Trabaho natin ito. It's a showdown. See? Jesus said, if you don't take it, you don't have part of me. Kapag hindi mo ito ginawa, wala kang parte sa akin. But he that eateth and drinketh unworthily eats and drinks damnation to himself. Sabi ng Panginoon. That is, if you're still out with the world, pakinggan nyo ha, ang ganda na siya sabi ng prophet. If you're still out with the world and doing things of the world and people see you taking communion, you're doing wrong. Kapag may nakakakita sa iyo na ikaw ay namumuhay ng buhay sa libutan, at nakita kang nakikipagpartay ng komunyon, sabi ng prophet, ginagawa mo itong mali. In other words, hindi mo na tinamaan. You're only bringing, pakinggan nyo ha, you're only bringing disgrace to you. Binibigyan mo lang ng kahihiyan ng sarili mo, and it will only harm you. Pinapasakitan mo lang ang sarili mo. Kaya napakahalaga na kinikilala muna natin ang sarili natin sa pagharap sa komunyon. Kasi maaaring hatol ito sa iyo. Kaya nung may iba naman na kapag ka nasumahan, pastor, hindi na ako magkumunyon, nandiyan na ang atin ni God. Ano ba bakit ka ng komunyon? Hindi ako dapat. Hindi naiintindihan ito eh. Binibigyan ka ng Panginoon na ng panahon para ayusin mo yan. Ano sasabihin mo hindi ka karapat-dapat? O ang tamang termino doon, sabihin mo na hindi kasi ako nakipag-aray ko sa Diyos. Huwag mo sabihin hindi ka karapat-dapat kasi dati pa man, noon pa man karapat-dapat ka na kahit hindi ka karapat-dapat. You are worth
worthy, even you are unworthy. Huh? Pero kung malakas ang loob natin na sabihin sa atin na hindi ako nakipag-ayos sa Diyos, abay, matakot ka naman dyan. Ano hindi ka nakipag-ayos sa Panginoon na binigyan ka niya ng pagkakataon na ayusin mo yung sarili mo? Nagkakaintindihan tayo? So, you're doing it wrong. It will only harm you, sabi ng prophet. It isn't that it will harm God. Hindi Diyos ang masasakitan mo dyan. Kasi, at the first place, wala namang pakialam ang Panginoon eh. Ano man ang gawin mo dito kasi binigyan niya tayo ng free will. Tama? Pero tandaan mo sa pagpili mo na yan, na may kalayaan, sabi ni Prophet Branham, ikaw ang pipili ng ikabubuti mo, ikaw ang pipili ng ikakasama mo. Kaya pagpunta ng impyerno, hindi ito yung dinidemonstrate ng Katoliko na hihilahin ka pa. Ng mga demonyo, halika rito, ayaw mo ganti ka doon, ayaw mo doon. No, hindi ikaw, sabi ni Prophet Branham, ikaw mismo ang pipila patungo doon. Bakit? Alam mo na ang destinasyon mo. Hindi kagaya ng dinidemonstrate ng Katoliko na hinihila ka pa ng mga demonyo. Sinusundot ka pa ng mahabang tinidor para lang ikaw ay maglakad doon, hindi ganun. Ang impyerno, ikaw mismo ang pipila doon. Yun ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay mo. Magkukusa kang lalakad doon. By hook or by crook, kukusain mo yun dahil para ka doon. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng prophet, kung gawin mo yan, hindi Diyos ang pasasakitan mo, ikaw mismo ang pinasakitan mo sa sarili mo. It isn't that it will harm God, it will harm you. And so as persons should examine themselves. Ngayong hapon na ito, sa pagganap natin ng komunyon, nausisa mo na ba sarili mo? Kanina habang piniprepare natin ang mga bagay nito, naisip mo ba makipag-usap man lamang sa Kanya? Panginoon, gaganap ako ng komunyon sa iyo. Gaganapin namin ito, Panginoon. Alalahanin mo, siniyasap mo na ba ng sarili mo sa Panginoon? O dahil may pagsigayin mo lang naalala? Kailangan, every person should examine themselves. Sabi ng Prophet nila, and before, bago, we approach this sacred moment, sabi ng Prophet, you ask God to search your life. Binibigyan ka ng pagkakataon ng propeta na bago kayo magtundaw dito sa bagay nito, na sagradong lugar, sagradong gawain, sabi ng prophet, may pagkakataon ka na kausapin ng Diyos. And before we approach this sacred moment, you ask God to search your life. And if you've done anything that's not right, kung may nagawa ka na hindi tama, sabi ng prophet, before we approach this sacred moment, you ask God to search my life. Sabi ng prophet, and if I've done anything that's not right, may kausap siyang tao, kung mayroon ng bagay akong nagawa na hindi tama, forgive me for it. Patawarin mo ako dyan. I don't mean to do it. Hindi ko yan sinasadya. I will make it right if He will reveal it to me, and I will ask the same thing for you. Nakipag-ayos ka muna. So kaya yan ang kahalagaan na mayroon tayong communion. Ang communion ay pag-alaala. Communion is to talk to the Holy Ghost. Ngayong hapon na ito, mayroon nakausap mo ba siya? Na-reach out mo na ba yung Lord? Kinausap mo na ba siya na Panginoon, siyasatin mo ako, Lord, gusto kong mag-partake ng communion dahil yan ang pinagbibilit mo sa amin. Kaya lang, Panginoon, ang puso ko napakadumi. Maaari ka, O Diyos, nalinisin mo ang puso ko sa hapon ito para maging kabahagi at maging karapat-dapat akong mag-partake ng komunyon na ito. Ask God, sabi ng prophet. Dahil sabi dito sa binasa natin,
Dahil dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bago mo yan gawin, before we approach to this sacred moment, sabi ni Prophet, at sabi ni Apostol Pablo, siya sa atin muna natin. Hindi lang kayo maging ako man. Kailangan siya sa atin ko ang sarili ko. Kasi bakit? Bakit kailangan natin siya sa atin? Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Bahagi ba siya ng katawan ni Kristo? Kung alam mo siyang bahagi ng katawan ni Kristo, may pagkakataon ka para ayusin mo yan. Kailangan ma-discern mo yung body of Christ. You have to discern the Lord's body. Dahil yung tinapay na ito, once na pinagputol-putol na natin yan, okay, ang tinapay na pag pinagputol-putol yan, magpipira-piraso yan. Pero kapag yan, binubuo muli isang buong tinapay uli yan. Tama ba ako? Kaya yan, kapag ka naging kabahagi ka dyan, at nakain yan ng katabi mo, nakain mo yan, nakain yan ng mga kapatid natin dito, yan ay pag pinagsama-sama muli, isang buong katawan yan, na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. Hindi tayo hiwa-hiwalay. Hindi tayo magkakaiba ng pananampalataya. Hindi tayo magkakaiba at magkakahiwalay ng baso. Iisa lang tayong kaisipan. Yun ang gusto mangyari ng Apostol Pablo. Na ayaw niyang may iba lasing, may iba hindi nakainom. You have to discern the Lord's body. Okay? Dahil dito'y marami sa inyong may hina at mga masasakitin na hindi kakaunti ang natutulong. Dapat kung ating kikilalanin ng ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Dapat kung tayo nahatulan ay pinaparosahan tayo ng Panginoon upang huwag tayo nahatulan kasama ng sanglibutan. Kaya purihin mo ang Panginoon. Kapag dito pa lang sinasaway ka na ng Diyos, kapag dito pa lang nakakaramdam ka na ng pagsuway, pagsaway ay sinasaway ka ng kung man, He is an instrument of God para sawayin ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil bakit kung hindi ka na sinasaway dito ng kapatid mo, hindi ka na sinasaway ng pastor mo, hindi ka na sinasaway ng mga ministro, wala na silang pakialam sa iyo, it's because wala na rin pakialam sa iyo ang Diyos. Doon kanya yan haharapin. Pero pasalamatan mo ang Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, dahil ayaw kanyang mahakulan, nakasama ng sanlibutan. Kaya dito pa lang, sinasaway na kayo ng Diyos. Totoo mahirap ang pagsaway. Totoong pagsinugatan na sugatan ng puso natin, yung ego natin masakit. Pero wala tayong magagawa. That's the word of God. Tama ba yun? Kailangan natin ito manggap. Sa hapong ito, ibigyan ko kayo ng pagkakataon, siyasatin ng inyong mga sarili, habang inihikayat ko ang ating tagapagantog na kumugtog ng mga awitin, siyasatin mo ang sarili mo, kapatid. Bibigyan kita ng pagkakataon sa iyong kinaupuan. Mag-pray tayo sa umagang ito. Ipag-pray mo sa Diyos sa umagang ito. The Lord, gaganap ako ng komunyon. Alalahanin mo ako, Panginoon. Gawin mo ako dapat sa iyo sa pagganap sa iyo sa hapon ito. Amen. Tayo natin dadalangin sa Diyos. Tayo natin makikipag-usap sa Panginoon. Sa iyong ginaupuan, kausapin mo siya. Kausapin niyo, individual ang Panginoon. I am giving you an amount of time para kausapin ng Diyos. Hallelujah.
Pusong nalisan ang aking nais. Ikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong nalisan ang aking nais. Ikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang ayan. Ang dugo ay papuri sa'yo'y naman, Jesus. Once again, church, pusong kalisan. Pusong kalisan ang aking nais. Lalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong kalisan ang aking nais. Lalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, Panginoon. Yes, Lord. Ito aming nais, Panginoon, sa iyo. Isang pusong sa iyo, walang alinlangan. Isang puso, Lord. Itinitibok ay ikaw lamang, Panginoon. Oh, hallelujah. Ang dugo ay papuri sa iyo lamang, Jesus. Ang dugo ay papuri. Ang dugo ay papuri sa iyo lamang, Jesus. Amen. God be praised to God the Lord. Kaya na pinadalangin sa ating Diyos. Ang banal sa pangalan ng aming Panginoon, narito o Diyos, ang alak, ang pinapay at ang alak, na hindi man, Panginoon, kapantay at dapat may tulad sa iyo, Diyos. Dapat pa ito, Panginoon, ang tagabilin sa amin. Kung ano ang iyong ginawa, gawin mo naman namin dito, Panginoon. Sa pinapay, O Diyos, nagaya ng iyong katawan, ikaw ay ang kalusin, Panginoon. Nagluray-luray ang katawan mo, Diyos. Lumay-lay ang mga laman mo, Panginoon. Nagkira-kiraso ang iyong laman ng Diyos. Dahil ang pinapay nito na aming kakainin, Panginoon, sulusin mo ng iyong katawan. Na hindi isang katawan sa isang pananampalataya, O Diyos. Ang alak na ito, Panginoon, hindi man maging kahalintulan ng iyong dugo, O Diyos. Ngunit kailangan namin, Panginoon, na linis mo dito, Panginoon. Siguro na iyong dugo na dumanag sa krus ng Kalbaryo sa katubusan ng aking mga kasalanan, Panginoon. Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, sa namin tinitiwala sa pangalan ng Jesus namin, Diyos. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkamulo ay tumampok ng pinatay at nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagtutulog at sinabi, ito'y aking katawan na pinagtutulog dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Salamat, Panginoon, sa bagay ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. At din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong Diyos ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang pinapay nito at naman ninyo ang saro, ay inihahayan ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa malutin siya. At habang umahapon nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon ang pagkakamalo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinibigay na ng Diyos, una ng Ama, ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kanyang mga damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya, at ibinigis sa kanyang sarili. Nang magkakayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ng mga paa ng alagad at pinustos ng tuwalya na sa kanya nakabigkis. Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi niya sa kanya, Panginoon, uhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon na dapat mauunawa mo pagkatapos. At sinabi sa kanya ni si Pedro, huwag mong uhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita uhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos at kayo malilinis na, ngunit hindi pa ang lahat. Niya, ang sa kanya ay
Sapagkat nalalaman niya sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Upang tayo
sa sarili. Para kay Jesus. Upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, bilang sa sarili natin. Para kay Jesus. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at nakuha ang kanyang mga damit at muling naupo ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang dakilang pangalan, palakpakan natin ang Diyos sa isang matutumpay na gawain ang pag-alaala sa ating Diyos. Okay? Binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Ang halimbawang iyon, hindi yung nagugas ng paa, kundi ang pinakamagaling, sabi ng Prophet Branham, ang pinakadakilang halimbawa na ibinigay sa atin ng Diyos is humbleness. Ibinaba niya ang kanyang sarili para abutin ang klase ng mga paa ng mga apostol na napakamarurumi. Tayo malilinis pa ang mga paa natin. No? Nakasapatos tayo, nandito lang tayo sa loob ng bahay, pero how could you imagine na yung mga apostol, lalo na mga paa ng mangingisda, ngayon ay palakad-lakad, at hindi uso doon ang staple pa ng araw ng sapatos. No? So gaano karami ng alagad, ng mga paa ng alagad, na inabot ng ating Panginoon. Yun yung halimbawa may binigay sa atin ng Diyos. Hindi yung mabugas ng paa. Kung tayo lang, kaya natin mabugas ng mga paa natin. Kaya kumugasan ng mga paa ninyo, kahit paliguan mo tayo, kaya ko. Pero ang pinakahalimbawa, sabi ng propeta na ipinakita sa atin ng Panginoon is yung humility. And sabi ng prophet, humbleness is power. No? Na kahit nakainit mo yung hinugasan mo, na kahit na may problema kayo ng mga nagdaang panahon na hinugasan mo ng paa, pero ngayon, kaya mo siya mabutin sa paghuhugas mo ng paa niya. At yan ang halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? At sabi niya, kung gawin doon natin ito mga bagay na ito, mapalad tayo kapatid. Kaya wala kang dapat ikalungkot sa umaga sa hapon ito. Dahil lahat tayo, we are all blessed in the sight of our Lord Jesus Christ. So God bless you all. Hindi ito ang muli at una natin gawain. Pagsisikapan namin ng ating mga kapatid nito na galing ng port na every first week of the month ay gagawin natin ito. Sisikapin na natin itong magawa every first week of the month. So be ready, prepare yourselves, and sa pagbili ng alak, kailangan natin yan, din natin kukunin na sa GCF. So be ready and prepare yourselves dahil every first week of the month, gaganapin na natin itong bagay nito. Dahil natin tatayo sa hapon ito, bigyan natin ng papuri at pagluwalhati ang ating Diyos sa umagang ito. Amen? Oh, hallelujah! Blessed be the name of the Lord.
matagumpay ang gawain natin. God bless sa ating kapatid, Brother Ernie. Rapan po natin na ating Panginoon. And ang tayo rapan natin pinakasin baka din natin gawain sa bibigay sa loob. Habang inawit natin sabi, give thanks. Thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks, and because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Ito po sa ating buwan, bibig sa ating kapatid upang siyang sinarangin. Dahil Muli tayo tingnan sa ating Diyos. Muli Panginoon, nagpapasalamat sa iyo Diyos sa oras na ito, Panginoon, na salamat po Diyos sa inyong kadakilaan, Panginoon. Maging mo Diyos na salamat sa tagumpay na aming gawa sa oras na ito, Panginoon. Maging mo Diyos na pinapasalamatan namin ng lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Muli sa dakilan sa lahat. Maging Panginoon na dinadalangin namin sa oras na ito, Panginoon. Sa pag-iwahiwalay namin mo Diyos na nawa pang kayo po Diyos na mag-iingat sa amin. Maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na patungo pang muli mo Diyos sa Pasig, Panginoon, na ingatan mo muli sila, Panginoon. Sa inyo lamang po namin binabalik ang katasasang pagpuli at pasalamat sa dakilang pangalan ng ang Panginoon sa Kristo namin Diyos, tagapagligtas. Amen. Amen. God bless brother and sister na sa ating gawain. At maraming mga pagkamayan bawat sa habang hinawag natin sa ating all na bibigyan na tuwa. No one love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. And I can see you, the Lord.